Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Yes, ngayon lang tayo nakasagot kasi naging sobrang busy, no? So, susunod na vlog na lang natin yung mga Q&A nyo sa comment section. Turo ko muna ngayon, i-upload muna natin kung paano mag-file ng 1701Q. Disclaimer lang, no? Sariling aral ko rin to as online seller na mga naninibago pa ngayon sa policy na BIR ngayon na pinasok natin. So, guys, watch this video para kahit kayo na lang makayanan nyo rin na mag-file manually via EBIR forms ng BIR. So guys, tuturo ko na lang sa inyo kung paano ang pag-file. Okay? Ito lang is EBIR forms. Lalabas na yan dyan. Pupunta. Click nyo lang yan. And download yan. Pag lumabas na yan guys, eto siya. To download the offline EBIR forms, ayan siya. Click nyo lang yan. Ayan, dito yan masisave. So, eto siya. EBIR forms. Tapos, eto guys. Okay. Pwede na kayong mag-file. Dito is, itatype nyo lang yung, dito automatic save. Type nyo lang yung nasa COR nyo, TIN, RDO nyo, line of business, kung ano yung like online shop. Tapos, registered name. Dito po yung pangalan nyo, registered address na nasa COR, zip code ng area nyo, telephone number, and yung email address na inilagay nyo sa inyong pag-file or pag-fill up doon sa COR nyo. And then, after that, is nyo yan, masisave yan, mag-auto-save siya. Yan, dito nyo siya pwede siyang isave. Yan, dyan nyo siya isisave. Para every time na mag-file uli kayo is automatic na. So, for example, ito yung aking TIN. Yan. Pag tinype mo pa lang yung TIN mo, basta na-save nyo guys kailangan nakasave. Para automatic na yan kasi TIN pa lang yung nailagay nyo, automatic, ayan, lalabas na siya guys, no? So, sa pagpili dito kayo pipili ngayon dahil magpapile tayo ng 1701Q. Dahil May na, ang cut-off nito is May 15. Yan ang So, ayan, dahil nakapag-file na ako yan, may record na siya, diba? Meron na. For example lang natin, ha? Okay, ulitin lang natin. Ayan, automatic na rin yan, naka-fill up na rin yan. So, ano ba yung mga pipill upan natin dito pa? So, dito sa number 7, kiklik nyo kung single proprietor, professional estate or ano. Dahil online shop tayo, single proprietor ang nasa ating COR. And then sa number 8, ang i-check natin dito is yung business income. Kung graduated income tax rates ang iyong kinuha, dito nyo ang i-check nyo. Pag naman kayo ay naka 8% income tax rate, dito ang i-check nyo. Okay guys? Then after that, wala nang iba. Next page nyo lang. And then, after nyan is, mapupunta kayo dito. Okay? Kapag naka-graduated income tax kayo, guys, dito ang fill up nyo sa 36 to 46. Okay? Kapag naman naka 8% income tax rate kayo, dito kayo sa 47 to 54. Lalakalabas naman dyan kung ano yung lalagyan nyo, guys. Okay? So, for example, nandito tayo sa ating graduated tax. Naka-graduated tax tayo. Dito guys, ilalagay yung sales nyo. And then, after that, yung less cost of sales, yung ilalagay nyo. Due sa mga income tax rate naman yan. So, may 8% tax. Yan, dito tayo sa 8%. So, yan, magbablank yan. Since naka 8% ka, okay, dito kumare, kumita ka ng sales mo ay 100,000. Yan. So, guys, ayan, 100,000. So, may tax siya, no? Dapat, ililes po natin yung 250,000, no? Total, tag dito, less yung allowable deduction na 250K. Dito sa number 52. Lagi mo yan ililes para, ayan siya. So, nag-negative 150 siya. So, 0 ang tax due mo. Okay? Kasi lagi yan, lalo kapag naka 8% ka, lagi yan dapat na nakalagay yung less allowable. Dahil ayan lang ang
maliles mo sa 8% tax rate. Yung susobra dyan, yan yung magiging tax due mo. So, ito dahil first quarter yan. After nyan, fill up mo na yan, iba-validate mo lang yan, guys. Yan. Babalidate mo yan. Pag na-validate mo na yan, para magkaroon ka ng proof, i-print mo to, guys. I-print nyo yan. I-print nyo ito na nag-file kayo. Parang proof nyo yan kasi hindi nyo na makikita yan yung first file nyo, hindi nyo na makikita. So, after nyan, submit and final copy nyo lang. Yan. Ayan guys, no? So, eto na yung ating confirmation. Yan. So, dahil nakapag-file na tayo, eto yung magiging proof na inyong nakuha. So, ipiprint natin yan, guys. Yan, ipiprint natin yan, guys. Okay. So, guys, ayan, dahil nakapag-file na tayo, ito yung magiging proof natin for, Tapos, ito yung email confirmation kung walang babayaran. I-print nyo pa rin na nakapag-file kayo. As proof natin yan. This first quarter. Kung may babayaran naman, i-print nyo rin kung online kayo magbayad or sa bank. Yun na. So guys, sana may natutunan kayo. Bye! Ayan guys, no? So sana meron kayong natutunan sa ating vlog today. Yan, sobrang busy lang kaya hindi tayo makagawa ng mga Q&A nyo po dyan sa ating comment section. Pilitin natin sagutin yan, no guys, no? So paisa-isa lang dahil lang natin tong ine-extrahan lang natin tong pag-share ng ating mga para hindi na rin natin kailangan. Basic lang naman guys, no? So, etong pag-file ko na to is, kinonfirm ko na rin sa RDO So, inano ko na rin siya na kung tama ba yung ginawa ko. So, inano naman nila na tama naman daw yung aking ginawa. So, ayun ang source natin is yung BIR. Dahil nilapit ko talaga siya kasi nga, online na talaga ang pagbayad at pag-file. No? So, madali na rin para sa atin at hindi na tayo pipila pa. O, diba? So, guys, kung may mga tanong kayo, iwan nyo lang sa comment section. Yung next vlog ko, yung mga Q&A nyo, sasagutin natin yan. No, guys, no? Easy lang tayo. Anuhin na natin itong first quarter, lahat ng mga naka 8% or graduated. Hindi ko lang na-file yung 2511Q, pero same process. Ganun pa rin ang pag-file. Pag nakuha nyo na yon, madali na lang yon sa mga susunod pang quarter. So, sa mga susunod na quarter, yun. Next na yun, 3 months. So, ito is para maibsan. Dahil till May 15 lang po ang pag-file ng ating first quarter. So, yun guys. Thank you for watching. Follow nyo lang ako guys. Okay, bye!